Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Lamang ng kanilang mga radyo. Kami po ang inyong makakasama sa programang ito biyaya sa pag-aaga dito sa 91.9 FM BBS DWLB. Ako po si Pastor Lindo. Sa technical ay kasama natin si Brother Stephen Pabis. Sa pagpasimula po natin, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa panibagong umaga at buhay na ibinigay mo sa amin ngayon. Tunay na hindi ka po nagkukulang at sapat ang iyong biyaya na ibinibigay sa inyong mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ninyo kaming gabayan sa bawat bahagi na aming gagawin, lalo na sa paghahayag ng iyong mga mensahe. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong mensahe na nais mong iparating sa mga tagapakinig. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Tugunin po ninyo, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo ang radio station na ito na BBS 91.9 DWLB FM. I-bless mo po ninyo, Panginoon, ang lahat ng mga staff, sapagkat ito po ang aking panalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po kay Pastor Luis Bulaños na siya po ang nag-schedule sa atin. Of course, si Ma'am Lalyn Villapuerte Abunal na isa po sa sponsor ng programang ito. Ngayon pong umaga ay medyo pasensya kayo dahil sa ako'y inuubo. Dahil karating lang namin galing Albay, dumating kami ng Albay last Monday. And then hanggat pag-uwi namin dito ay maulan. Kaya medyo maulan sa parting Albay. 3 days kami doon at 3 days ding maulan, kaya maulan-ulan. Ngayon po umaga, mga kapatid, ay ang pagbabatayan po natin ng mensahe. Ngayong umaga ay mabasa natin sa Galatians chapter 5, 22 and 23. Ang sabi po dito sa Galatians 5:22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Good morning din pala kay Bishop Mel Talas dyan sa Zamboanga. At saka si Ma'am Ima Talas. Of course, si Pastor Gumin and family. Nandyan po sila sa parting Mindanao at sila po ay nagtuturo. Especially sila Pastor Talas. Nagtuturo sila sa Bible College ng Alliance dyan sa Lapuyan, Zamboanga. So ngayon pong umaga, mga kapatid, ang ating text is Galatians 5:22 and 23. Ang title po ng ating pag-usapan, i-discuss ngayong umaga, Knowing God for those spiritual gift. Ano, spiritual fruit. Knowing God produce a spiritual fruit. So ano ang spiritual fruit na may produce? Pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, of course, marami. Isa na dyan ay yung tinatawag natin na good life. Pag nakakilala ka ng lubusan sa Panginoon, meron kang spiritual fruit at ang resulta ay good life. Ang fruit po ay isa sa mga reference. Ibig sabihin, kung anong uring buhay ang makikita sa buhay Kristiyano. Sa araw-araw na pamumuhay, yun ang fruit, ano? Kung ano yung bunga, siya po ang makita
sa araw-araw na pamumuhay. Sa Bible ay meron ding tinatawag na fruit of our lips, ang bunga ng ating mga pangusap, ng ating mga labi. Ano yung bunga ng ating lips ay mga pagpupuri sa Diyos, sabi dyan sa Bible. And then, tandaan po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, Jesus always look for the fruit. Kaya ngayong umaga, meron tayong 3 bagay na pag-usapan about knowing God produces spiritual fruit. 3 bagay po. Una ay, what is the meaning of the fruit of the Holy Spirit? Secondly, what is the importance of the fruit of the Holy Spirit? And number 3, what is the implication of the fruit of the Holy Spirit? Sana matalakay natin ang 3 ito. Pero unang pag-usapan natin, ano ang meaning? What is the meaning of spiritual fruit? Binasa natin ang Galatians chapter 3 at chapter 5, 22 at saka 23 ay pinakita dyan kung ano yung bunga ng Espiritu Santo. 3 characteristic. What is the meaning of the fruit of the Holy Spirit? Meron 3 katangian. 3 characteristic of the fruit, ang kahulugan ng bunga ng Espiritu Santo. First, fruit is always visible. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Pag sinabi natin na fruit is always visible, ito po ay isang reflection. Ito yung Kristiyanong naipakita kung anong buhay na meron ka sa araw-araw. Ito yung buhay na pag sinabi natin na fruit is always visible, ibig sabihin, ano yung mga bagay na ating ipinapakita sa araw-araw nating pamumuhay, sa ating pakikisalamuha sa mundong ito. So ipinahayag ng Panginoon dito, mga kapatid, ang nilalaman ng tinatawag na spiritual fruit. Ano yung mga nilalaman ng spiritual fruit dito? Pakibasa ulit, partner, sa verse 22. Verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpapigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Diyan po sa 22, ipinakita rito yung fruit of the Holy Spirit. Tingnan natin, kung ating matandaan, kung ititingnan natin ang talata, yung fruit ay not fruits. Hindi walang is. Fruit but not fruits. Kasi pag sinabing fruit, singular. Kaya kahit sa ang anggulo sa Bible, kahit iba't ibang klaseng translation ang mabasa natin dito, babasahin, sa Biblia, ang fruit ay walang is. Always singular, not plural. Liban lang kung Tagalog, prutas, alam nga naman na walang Subalit ang bunga. Walang is ang word na prutas. Kaya ang sabi rito, subalit ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, pagmamahal, mga kapatid. Ang pagmamahal, ito po'y na laging nakakunik sa ating Panginoon. Meron akong, actually narinig ko naman ito na tinalakay yung fruit of the Holy Spirit. But, mga kapatid, bakit walang is ito? Bakit singular? Love. Kasi love ang tinutukoy dito. Ang pangunahing word na tinalakay dito is about love. Kung ating mabasa sa Korinto, may 3 bagay. Pag-ibig, tapos ano yun? Charity. Joy, peace. Tapos, ang pinaka-importante ay love. Ano ang mga detalye? O di kaya, anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Bakit singular? Ano ang mga detalye o di kaya nilalaman sa tinatawag ng pagmamahal? Ito yung mga ingredients sa
love, ito ay sinasabi, una ay yung joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Ito yung tinatawag nilalaman. Parang yung isang tinapay na, anong tawag yun? Yung siupaw, di ba? Yung tinapay na siupaw, actually, pag binanggit ang word na siupaw, mapapasok sa isip natin, ang may palaman dyan, itlog, karne giling, at iba pa. Yun ang naglalaman ng word na siupaw. Kasi pag walang laman yan, hindi yan siupaw. Yun ay panligaspi yun, mga kapatid. Kaya ang love ay ito yung mga detalye na nilalaman. Kaya nga makita natin dito, no, kung i-analyze natin ang talata, but the fruit of the Spirit is love. Ibig sabihin, mga kapatid, kung meron kang love, meron kang joy, di ba? Kung meron kang love, humble ka. Kung meron kang love, mahaba ang pasensya mo. Kung meron kang love, may pagmamahal ka, meron kang kapayapaan. Imposible sa tao na wala na kapayapaan na meron ka, pero wala kang love. Ito yung nilalaman sa love, ano? Imposible po na tinatawag, meron kang pananampalataya na wala kang love. So ito yung kabuuhan na nilalaman sa word na love, long suffering. So ito yung mga detalya, no? Mga kapatid, kaya dapat kung may love ka, dapat humble ka. Di ba? Kung may love ka, dapat magaling kang, marunong kang magpakumbaba, hindi ka mayabang, hindi ka mapagmataas. Minsan may mga taong kapag may title, lang yayabang na. Para bagang yung kanyang titulo ay pinagyayabang sa mga tao. Hindi po ganon. Dapat maging humble tayo. Anumang tungkulin na meron ka sa harapan ng Diyos ay hindi natin pwedeng ipagmalaki. Dapat maging humble tayo sa ating mga sarili. Tingnan natin, partner, dyan sa verse 23. Merong sinabi dyan. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Okay, anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Make this, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, against there is no law. Liban, anong tawag dyan? Sa Tagalog? Walang utos laban sa ganitong Walang mga bagay. utos laban sa ganitong mga bagay, mga kapatid. So mamaya pag-usapan natin yan. Ibig sabihin dito, yung sinasabing walang utos laban sa mga bagay na ito. Maring mabanggit pa rin natin yan mamaya. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ay ibig sabihin dito na walang utos. Wala kang ibig sabihin ay wala kang, hindi na kailangan na ikaw ay lalagyan ka pa ng maraming tinatawag na batas. Yun ang ibig sabihin. Pero mamaya banggitin ulit natin yan, ano? Then, pangatlong characteristic, the meaning of the fruit of the Holy Spirit. The fruit bears the character of the true it stem from. The fruit bears the character of the true it stem from. So, the fruit is the external result of an internal relationship. Ibig sabihin, mga kapatid, makikilala ang isang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kung ang isang puno ay santol, ang bunga ay santol. Kung isang puno ay mangga, ang kanyang bunga ay mangga din. So, ibig sabihin dito, kung ang isang puno ay nagbubunga siya hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para din sa iba. Ganun natin ihambing ang ating buhay. Ang Kristiyano po na nagpakita ng magandang bunga, ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para din sa iba na pakinabang. Kaya nga sinasabi rito na fruit is always visible. Kung ikaw man ay nagbunga, hindi lang para sarili. Yung ating buhay ngayon, kung tayo man ay namuhay ng maayos sa harapan ng Panginoon,
Hindi yan para sa sarili mo, kundi para din sa iba na pwedeng makinabang. Pangatlo po ay fruit never exists for itself. Ang bunga ay hindi lamang nag-exist para sa kanyang sarili. Yun ang pangatlo, na karakteristik. So, tinalakay na natin dito. Nagbubunga ay hindi ka lang basta nagbunga, kundi para din sa sarili. Fruit never exists for itself. So, pangalawa po, what is the importance of the fruit of the Holy Spirit? Sabi sa Galatian, ano ang kalagahan ng fruit of the Holy Spirit? Sa bansang Israel, meron silang tinatawag na 618 na kautusan. Napakaraming bawal sa bansang Israel. Maraming bawal. Bawal ang ganitong bagay, bawal lahat ng bagay ay bawal basta na sa more than 600 na kautusan. Pati ang Galatian Church ay nakaramay. Bakit nakaramay sila? Dahil alam ninyo kung bakit nakaramay ang Galatian Church nito. Dahil sabi ng Panginoon, sila'y iniligtas sa biyaya. Niligtas sila ng Panginoon. Pagkatapos madalas bumabalik. Sila ay bumabalik sa lumang pagkatao. Sila ay bumabalik sa dating pamumuhay. Yun ang sinasabi rito. Laban. Kaya nga sabi rito, laban sa mga ito, wala nang kautusan. So binasa natin kanina, Kaya, kahit dito sa ating, dito sa lugar ng Camarines, merong isang organisasyon na hindi ko nabanggitin, maraming bawal. Lahat ng bagay nito ay bawal ang ganitong bagay. Puro bawal. Kaya nga, sa Bible, tama naman yung sinabi rito, na sa binasa natin sa verse 23. Pakiulit partner sa binasa natin, 23. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang utos laban sa ganitong mga bagay. Okay. Sinabi natin napakaraming bawal, bawal, minsan bawal humipo ng ganitong bagay. Ang ibig sabihin dito, sa verse 23, na wala ng batas laban sa mga ito. Utos laban. Ibig sabihin, walang utos sa ganitong mga bagay. Sa King James Version sa English, sabi rito, against such there is no law. Walang utos. Anong ibig sabihin ng walang utos dito? Meron akong narinig na sabi nila, ganito daw, ibig sabihin daw ay wala nang ibang bunga. Ito lang daw ang bunga. Ang tunay na kahulugan dito mga kapatid, na wala nang utos laban sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, ito yung katangian na hindi na kailangan na lagyan mo ng utos, automatikong gagawin. Ibig sabihin, kapag binago ka ng Panginoong Hesus, hindi na kailangan na pagbawalan ka pa pupunta ka sa isang lugar. Sabi, ito, bawalan niya ganitong bagay, bawal lahat, bawal. So, hindi ka affected. Paring pwede mong sabihin, ay hindi ako apektado dyan. Dahil ako ay may ganitong bagay. Hindi na kailangan na lagyan ka pa ng utos. Halimbawa, sabihin mo, na sabihin ni Pastor Luis, Pastor, ikaw ay mag-program ka sa radyo. Okay, mag-program. Pero, pagdating ng panahon, hindi ka na dapat paalalahanan pa. Kasi automatikong gagawin mo na lang yan because meron kang love sa Panginoon. Ang problema, halimbawa, sabihin mo, okay, ang problema, halimbawa, pagdating ng madaling araw, mag-chat ka kay Pastor Luis, Pastor, pasensya na, hindi ko nakalimutan ko. Kasi, bakit mo nakalimutan? Dahil, kailangan pang lagyan ka ng batas. Na Pastor, Brad, gagawin mo ito, bukas ikaw ay mag-program.
So, hindi na tayo kailangan lagyan ng batas. Automatikong gagawin na lang natin. Hindi na kailangan na sabihan tayo. Ibig sabihin, meron ka ng control sa sarili. Di ba? Kaya minsan, halimbawa, sabihin natin, mga pastor, mga brad, bukas meron tayong dunwats. Hindi na tayo dapat kailangan may dunwats. Automatikong gagawin natin yan because the fruit of the Holy Spirit is love. Nandyan sa atin. So, ibig sabihin, yung love na nandyan sa atin, yung fruit na yon na ibinigay ng Diyos sa atin, ito yung nagpapaalab sa ating tunay na paglilingkod sa Panginoon. Diba? Minsan, masakit sabihin, pero ito yung reality talaga eh. Ito yung reality. Ang totoo lang, hindi ako nagmamayabang sarili ko. Pag hindi ako makatin, ako'y nag-chat kay Pastor Les, Pastor, hindi ako makatin sa ating Dunwats dahil wala ako sa Naga at ang iba naman, kahit nandyan sa Naga, sabihin ng busy ako, ay hindi ka maging busy pag umaga pa eh. Meron kang time. Ang problema sa atin, hindi natin ginagawa yung ating tunay na obligasyon sa Panginoon. Kadalasan ay magaling sa pasimula, pero wala namang hindi na sustain yung ating tinatawag pinangakuan sa ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay magising tayo sa katotohanan. The truth will set us free. Ang katotohanan ang magbigay sa atin ng kalayaan. So, diba? Sa simbahan, may music, diba? Sa simbahan natin, mayroong mga musician. Alam nila yung kailang obligasyon. Hindi na kailangan o mga kabataan, kayo ay mag-practice. Automatic kung gagawin nila yon. Dahil meron silang Holy Spirit. Lahat ng bagay ay pwede mong gawin. Pero yung mabuting bagay. Kaya nga mga kapatid, sa bawat araw na paglilingkod natin sa Panginoong Hesus ay dapat maintindihan natin ang ating kalagayan sa Panginoon. So the importance of the fruit of the Holy Spirit. Panghuli po, at kunti lang ating oras, what is the implication of the fruit of the Holy Spirit? Kanina po ay meron tatlong katangian, yung tinatawag natin na the meaning of the fruit of the Holy Spirit. Fruit is always visible. Fruit bears the character of the tree it stem from. Makikilala ang puno sa pamagitan ng kanyang bunga. Ganon din ang mga Kristiyano, makikilala ang kanyang buhay kung siya'y Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang uring buhay na ipinapakita sa araw-araw. Then the fruit never exists for itself. Ibig sabihin, ang bunga ay hindi lamang ang bungang ito ay hindi pa nagbubunga siya hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para din sa iba. So ang buhay natin bilang Kristiyano, hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili kundi para din sa ibang pakinabang. So dito po sa number 3 at panghuli, what is the implication or the fruit of the Holy Spirit? Mayroon tayong dalawang bagay, Una ay, the fruit are not something we produce. O di kayo, the fruit are not something we produce by our own effort. For it so, the power of the cross and sowing grace will be void. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sa sarili natin tayo ang gumagawa, kung sa sarili natin tayo ang gumagawa, ang kapangyarihan ni Kristo walang epekto sa buhay natin. Kaya nga minsan marami mga taong sinisikap nila na sila po ay ganitong bagay
pero wala si Kristo sa buhay nila eh. So hindi natin kayang gawin ang lahat ng mga bagay na ito kung wala si Kristo. Kaya dapat magdepende tayo sa ating Panginoon. The fruit are not something we produce by our own effort, for it so the power of the cross in showing grace will be void. Ibig sabihin, wala tayong kakayanan mag-produce. Hindi natin kayang pilitin ang ating sarili na gawin ang mga bagay na ito. Sapagkat sinasabi ay ang kapangyarihan ni Kristo ay walang epekto sa buhay natin. Ibig sabihin, si Kristo talaga ang gagawa kasama ang Espiritu Santo. Number 2, we are incapable of producing fruits in our own. Hindi tayo kapabli, wala tayong kakayanan na gumawa ng sariling bunga para sa ating sarili, kundi ang Panginoong Hesukristo at sa tulong ng Espiritu Santo, mga kapatid, ang gumagawa sa buhay po natin. Ito yung tinatawag na implication. Ibig sabihin, ito yung maging resulta. Kaya kung wala na tayong oras wala na tayong oras na dapat diskussan pa, kaya nga meron ditong sa talata, merong tinatawag na the fruit of the Holy Spirit and the work of the flesh, yung conflict, yung nung dalawa, yung work ng Holy Spirit at saka work of the flesh. Pero tayo po, ang pinag-usapan natin ngayon ay ang fruit of the Holy Spirit. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po ngayong umaga sa mensahe na binigay mo sa aming mga puso sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pagpatnubay sa panguna mo sa bawat sa amin. Pagpalain mo po kami ngayong umaga, dakilang Panginoon, ang mga nakikinig. Dakilang Diyos, dalayin ko rin po ang radio station na ito, DWLB, at ang mga staff na gumagawa dito araw-araw. Panginoon, ingatan mo po sila sa kailang trabaho. Yung mga reporters, dakilang Panginoon, alam namin na hindi madali ang maghanap ng mga balita. Ngunit tulungan mo po sila, Panginoon, i-guide mo po sila, ilayo mo sila sa anumang aksidente, sa makaramdaman upang sila po ay makagagawa ng mga bagay na para sa kabubuti namin lahat. Pagpalain mo rin po ang bawat sa amin sa umaga pong ito. Maging ang Villafuerte family, dakilang Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito muli po si Brother Lido. Ako naman si Ate Melin. Sa technical ay nakasama natin si Brother Stephen Pabis. Maraming salamat po. Susunod na ang programang Kakampi Network News ni Sir John Bernas. Thank you po and God bless.